Tigil, tigil. Bilisan mong ayusin ang mga gamit mo at bumaba ka ng bundok. Guro. Tama na. Gusto mo nang bumaba ng bundok at makasama ang iyong asawa at anak, di ba? Kung ganoon, papayagan na kita. Salamat, Guro. Uuwi na ako agad. Sige, umalis ka na. Nako, 5 taon na ang nakalipas. Noong kinuha kita sa bundok, hindi ka man lang makahawak ng patpat. Sa loob lamang ng 5 taon, kahit ako, hindi na kaya ng batang iyon. Ang Meridians ay ganap nang nasira. Naangkop na naayon sa 36 na estilo ng pagpatay ng dragon. Perpektong tugma sa anyo. Talagang karapat dapat ikaw ang huli kong alagad. Umalis ka na. Pumunta ka sa iyong amo. Wanching, Xiaotang, hinihintay pa ba ninyo ako? Kuya Feng, malamig. Uminom ka muna ng sabaw bago umalis. Tatay, kaarawan ko ngayon. Kaya huwag kang umuwi ng huli. Hahanapan kita ni tatay ng pinakamagandang regalo, okay? Oo. Hindi ko akalain na mula noong araw na yon, 5 taon na pala ang lumipas. Bigla ko naalala, wala ka pa ring sandata para ipagtanggol ang sarili. Kaya special kong ibibigay sa iyo ang patpat na ito. Kahit matalo ka sa laban, huwag mong sasabihin ang pangalan ko. Susundin ko ang turo ng guro. Subuming? Ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Umaasa sa dami, anong kakayahan yon? Kakayahan? Ang kakayahan ay patayin ka. Tigil. Kuya Feng? Ang panahong ito ay gulo-gulo. Ang taong sirang-sira ang Meridians. Ay may dalang patpat. At humaharang sa amin. Ang kapal ng muka. Kuya, kahit hindi ka magaling sa martial arts, ngayon sira pa ang Meridians. Hindi na kita pwedeng isama pa. Ang taong ito ay nagdaraan lamang. Wala siyang kinalaman. Pakawalan ninyo siya. Pakawalan? Dahil nakarating na tayo rito, Kukunin ko na ang buhay ninyo. Walang sino man ang makakatakas. Lusot! Wala kang kinalaman, takbo ka na. Mamatay ka. Sino bang nagsabing maaari kang gumalaw? Ano? ang taong sirang Meridians ay magliligtas ng tao? Huwag kang madaldal. Amo. Tinalo siya sa isang suntok. Takbo. Ha? Huh? Hindi ba siya patay? Buti naman tumayo ka. Kuya Feng? Nasaan sina Jiang Hu? Paano ka nakatakas? Bigla silang nakatanggap ng sulat mula sa kalapati at umalis sila, kaya inilabas kita. Yun lang? Anong gagawin natin? Tama nga naman. Sobrang sama ng mga yon. Kahit ako, hindi yun kinaya. Hindi naman sa iyo galing ang pagtataboy sa kanila, di ba? Bahala na. Tama na yan. Kuya Feng, bumalik na tayo sa training hall. Kapag nakita ka ni ate at ni Xiaotang, tiyak matutuwa sila. Tara, bilis. Anong ginagawa ninyo rito? Ginoong Su, si Chen Lei, ang batang pinuno ng Dawei Escort Team, ay pumunta rito para mag-propose sa iyong ate. Hindi mo pa ba alam? Proposal? Ngayon, ako si Chen Lei. May dala akong gansa upang hilingin ang kamay ni Su Wanqing ng pamilyang Su sa kasalan. Chen, salamat sa iyong pagpapahalaga. Teka,
Kuya Feng, Buhay pa ang legal kong asawa. At naglakas loob kang dumating para mag-propose. Xiao Lingfeng, buhay ka pa pala. 5 taon na ang nakalipas, inatake mo ako at itinulak mo ako sa bangin. Hindi mo inakala na buhay pa ako at babalik ako, di ba? 5 taon na ang nakalipas, hindi pa sapat ang iyong kakayahan. Noong panahong iyon, kung hindi mo dinaya si Wan King at naging manugang ng pamilya Su, matagal ka ng patay. Xiaoling Feng, lumipas na ang 5 taon, hindi ka man lang lumago, nasira ang iyong mga meridians. Kung ako sa iyo, mas mabuti pang mamatay. Huwag ka nang tumuntong muli sa pamilya Su. Ikaw sa mga nakaraang taon, baka naman naging tagapagsindi ng apoy ng iba? May dala kang panggatong. Anong ginagawa mo rito? Wangking, bumalik na ako. Itinuring ka ng pamilya Su na patay 5 taon na ang nakalipas. Ngayon, ang aking anak na babae ay ikakasal kay Ginoong Chen. Xiaoling Feng, kung may dignidad ka, umalis ka na. Tama. Si Wan King ay tinanggap na ang aking proposal. Siya na ngayon ang batang may bahay ng pamilya Chen at wala ka nang kinalaman sa kanya. Wangking, ayokong makinig sa kanila. Ang gusto ko lang marinig ay ang iyong mga salita. Wan King, Pipiliin mo ba ako o siya? Ano ang kailangang piliin? Isang tagapagsindi na may sirang meridians at isang binata ng escort team. Kahit tanga, alam kung sino ang pipiliin. Wangking. Hindi na kailangan makipag-away sa isang walang silbi. Halika. pasensya na. Si Wan King ay anak ng Su Liu Wuguan. Tulad mo ay hindi mapipili. Wangking, ito ba ang iyong pinili? Chenro, gusto ko siyang makausap ng kami lang. Sige. Wangking, ito ang simbolo ng ating pag-ibig. Naalala mo ba? Ito? Nandyan pa pala, hindi mo pa rin ako nakakalimutan. Sa tag-araw, kahit niebe kung hindi bumagsak, ang batong ito, kung hindi bumalik. Tayo wala ng pag-asa. Bakit? Sabihin mo sa akin ang dahilan. Dahil namatay si Xiao Tang. Ano? 2 taon na ang nakalipas, siya ay nagkasakit ng malubha, nilagnat at araw-araw ay tinatawag si Papa. Laging ikaw ang hinihintay. Ikaw ay hindi man lang nagpakita. Na-frame ako ni Chenlei. Ako 2 taon mula nang mamatay si Xiao Tang. Sa wakas ay mula sa puso, unti-unti kang nabura. Pero bigla kang nagpakita. Sa akin ay wala. Ginawang parang walang nangyari at sasabihin mong mahalin mo ulit? Bakit ba? Mula ngayon ako, si Su Wangking ay formal na hihiwalayan ka. Ang divorce paper na ito, tanggapin mo. Mula ngayon, ikaw at ako, at ang pamilyang Su, ay ganap ng tapos. Sige. Mula ngayon, ako at si Su Wangking ay walang kinalaman sa pamilyang Su. Kahit anong mangyari sa pamilyang Su, wala akong pakialam. Manugang ko. 3 araw na ang nakalipas, dumating ang hamon ng duel mula sa pamilya Jiang. Ang target ay ang karatula ng pinakamagaling na martial arts school sa ilalim ng langit. Nasugatan din si Wu Ming sa pagkakataong ito, ang pamilya Su. Ikaw lang ang aasahan ko. Ama, hanggat nandito ako sa pamilya Jiang, hindi ko sila hahayaang magustuhan ito. Sige. Palayasin ang walang kwentang manugang, nakakuha ako ng maaasahang manugang.
Ang deal na ito ay hindi masama. Guro, ang bato ng lakas sa likod ng bundok ay nasira. Ano? Guro, tingnan ninyo. Ang batong ito ng lakas. Kahit ang pinakamagaling na eksperto sa ranking ng martial arts, kahit pilitin niyang tumama ng buong lakas ay makakaiiwan lamang ng 1 pulgadang gasgas. Hindi maaari na durog ito. Baka isang eksperto mula sa kung saan ay dumaan lang at ginawa ito ng walang pakialam. Ang taong ito ay isang ekspertong hindi pa kilala sa mundo. Kung makahihiram tayo ng kanyang lakas, tiyak na ang pamilya Su ay makakabawi at hindi na kailangan pang mag-alala sa duel laban sa pamilya Jiang. Miss, tungkol sa asawa ninyo, siguradong lagi ninyo siyang naiisip, di ba? Bakit? Ang duel ng pamilya Su at pamilya Jiang ay ngayon na ba? Pagkalipas ng 3 araw, ang pamilya Jiang at pamilya Su Ay magsasagawa ng labanang may buhay o kamatayan. Ang mananalo ay magiging pinakamagaling na martial arts school sa ilalim ng langit. Ang talo ay papatalsikin. Malubha ang sugat ni Wuming. Matanda na rin si tatay, wala rin sa mga alagad ang kayang lumaban. Ang kasalukuyang pamilya Su ay walang magagawa kahit bumalik si Kuya Feng. Isa lang ang madadagdag na sakripisyo. Pero kung si Chenlei, baka talaga niyang mailigtas ang pamilya Su. Pero, tama na. Yung sinabi kong itago si Xiaotang. Ano na ang nangyari? Huwag kang mag-alala. Ligtas na lugar iyon, hindi ito mahahanap ng mga tao ng pamilya Jiang. Sinabi mong patay na si Xiaotang, bakit sa kanyang silid? May mga damit na bagong laba. At nasa mesa ang drawing ko. Iyon ay mga lumang bagay lang na hindi ko itinapon. Hindi ako naniniwala, ang kanyang silid ay may pakiramdam ng tirahan kung 2 taon itong walang nakatira. Hindi dapat ganoon ang kalagayan nito. One King, hindi ako tanga. May problema ka ba na nararanasan? Sabihin mo sa akin. Ano? Nangako tayo nung ikinasal tayo, di ba? Ano man ang mangyari, magtutulungan tayong malampasan? Nakalimutan mo na ba? Sa totoo lang, Pamilya Su, lumabas kayo at maghanda. Ang pamilya Su, lumabas ka at humanda. dumating ang pamilya Jiang. Palayain agad si Kuya Feng. Ano ang balak mong sabihin ngayon? Wala naman masyado kang nag-iisip yung silid na yon. Ngayon tumira ang anak ni Chenlei. Chenlei? Anak daw? Makinig kang mabuti, iniwan na kita. Ang makakasama ko sa hirap at ginhawa si Chenlei. Walang utang ang pamilya Su sa'yo, huwag ka nang magtagal pa rito. Ayoko nang makita ang mukha mo. Chenlei na naman. Yung Chenlei na yan. Tingnan ko kung maprotektahan niya ang pamilya Su. Kuya Feng, bakit nandito ka? Shaoling Feng sa likod na pinto agad. Sinabi ko nang tumakas ka, hindi ba? Nasira na ang Key Meridian. Ikaw na tagapagsiga. Nagmamadali kang mamatay? Nagmamadali ka bang mamatay? Ang Sulu Martial Arts Hall, wala bang tao? Matagal na akong naghihintay. Masyadong pinalalaki, hindi pa oras. Itong batang ito. Ganyan ka ba kawalang galang? Walang galang daw? Ang pamilya Su, pagkatapos lumabas ng buhay mula sa mansyon na ito, ang paggalang ay maaari ng pag-usapan. Jiang Tiangang masyado naman. Ngayon, ang aalis mula sa mansyon ng pamilya Su, mga bangkay o mga tao lang ng pamilya Jiang. Ikaw! Tatay, Kung ang kalaban ay mga hamak ng pamilya Su, sapat na ako mag-isa. Lumapit kayo. Jiang Chiba ika-15 sa martial arts ranking ng aming martial arts hall. Kahit ang pinakamalakas na senior ay nasa ika-35 pa lang. At ngayon ay may sugat pa, siya ay nasa ika-15 sa ranking. Sino ang pupunta para mamatay? Ano ang problema? Yung inyong ang #1 martial arts hall sa mundo. Ngayon, naging puro salita na lang ba? Ako na. sige. Sa unang round pa lang, sumuko na ba? Ito ba? Ang alagad ba ng pinakamahusay na paaralan ng martial arts sa ilalim ng langit?
Hindi ko akalaing napakalakas ni Jiang Jiba. Ang pangalawang alagad sa aming paaralan ay maliban sa nakatatandang alagad, ang pinakamagaling. Si Jiang Jiba ay diretso ang pagsalo ng poste at mabagal ibalik. Hindi naman siya ganoon kagaling. Kuya Feng, paano mo yun nalaman? Ang katulong sa kusina ay marunong magposte. Ang gamit mo ay hindi sandata, panggatong lang yan. Shaoling Feng, ito ay arena ng laban, hindi kusina. Hindi ito lugar para sa iyong pang-iistorbo. Shaoling Feng. Hindi kaya itong labanang may panganib sa buhay at pag-iilaw ng apoy para magluto sa tingin mo ay pareho? Tama na. Jiang Jiba, hindi ka pa nananalo, di ba? Gayon, sasampalin ko ang mga tauhan mo. Muli. Ang Wolftooth Club ni Jiang Jiba ay napakabigat dahil puro lakas lang. Ang isang hampas ay mabigat, ngunit walang bilis. Ang mata ni Kuya Feng, kailan pa naging ganoon katalas? Hongkwan, punteriya ka ng balikat. May lumang sugat sa kanyang kanang balikat. Magaling ang mga mata mo. Talaga, ikaw ang batang pinuno ng Longmen Escort Team. Malinaw na sinadya niyang ipakita yon, butas. Tanging mga tangang tulad ni Chen Lei lang ang maniniwala. Tumahimik ka. Itago mo ang selos mo. Ano ang alam ng isang walang kwentang tulad mo? Itay, Tama na. Ang paa. Kuya Feng, okay ka lang? Oo, okay lang, okay lang. Dati, nagpuputol ako ng panggatong at nagdadala ng tubig. Pagkatapos ng 3 beses na pagputol ng panggatong, nauubos ang lakas, sa ika-4 wala ng lakas. Ang palakol na yon. Ay laging tumatama sa kaliwang paa. Ngayon, wala naman akong ginagawa. Bakit walang lakas? 3 beses, kaliwang paa. Ganon ba? Ito pala ang tunay na kahinaan. Pero Kuya Feng, paano mo nalaman? Bihasa ka naman sa martial arts dati. Ngayon ang key meridians mo ay ganap ng wasak. Mamatay ka. Sundin mo ang sinasabi ko. Huwag kang matakot. Targetin mo ang kanang balikat. May lumang sugat siya sa kanang balikat. Hongkwan, sundin mo ang sinasabi niya. Naunawaan ko. Hongkwan, Hongkwan, Lumang sugat sa kanang balikat. Para mawalan kayo ng ingat, isang pagkakataon. puno, magaling, Imposible. Hindi maaari. Tiyak na si Hongkwan ay kulang sa lakas. Oo, kung ganoon, subukan mo. Sige, gusto ko. Pipilitin kitang sumuko. Tanga. Jiang Ruo, ang buhay ko lang. Tulong. Ikaw ay tao ng supamilya. Ngayon, ikaw ang mamamatay o ako ang mabubuhay. Jiang Ruo, ako ay si Su Wangking ay hindi pa kasal. ikaw, Siya ay manugang ng supamilya, walang kinalaman sa akin. Ganoon ba? Jiang Ruo, alam ko na noon pa na ang Jiang pamilya ay ang tunay na pinakamahusay na dojo sa buong mundo. Ang supamilya ay puro pangalan lamang. Jiang Ruo, pahintulutan ninyo akong sumunod. Itong si Chen Lei ay manunumpa ng katapatan. Shenlei, Ika'y tumalikod sa kaaway. Mabuti. Ikaw ay matalino.
Sunyang, ang iyong mata sa pagpili ng lalaki ay wala. Dati isang walang silbi na tagapag-alaga ng kalan. Ngayon naman duwag. Kung mahinahon kang lalapit sa aking mga bisig, ako'y magpapagaan sa iyo. Jang Ro, pagkatapos ng inyong kasiyahan, huwag ninyo kaming kalimutan. Mabuti. Hayop, Chenlei. Walang awa. Chenlei, walang hiya. Su Wan King, ito ang taong pinili mo. Kamusta? Wala na bang tao sa pamilya Su? Kung gayon, ang training hall na ito at ang dalaga ng pamilya Su, lahat ay pag-aari ng pamilya Jiang. Hanggat nandito ako, hindi mo pagkakataon na magyabang. Su Wuming, kahit nasa peak ka pa ika-35 sa martial arts rankings, ako ay ika-15. Ngayon kahit malubha ang sugat mo, balak mo bang lumaban sa akin? Tigilan mo ang pagsagot, ipakita mo sa pamamagitan ng lakas. Hindi na kaya ni Su Senpai. Ginoo ka hanga-hanga. Baliin mo ang buto niya. Ayos, ayos. Sa isa pang suntok, masasubsob ka, magiging pagkain ka ng aso. Pangatlong suntok. Lumuhod ka. Pagkatapos ng 3 pagputol ng kahoy, mawawalan ka ng lakas. Sa ika-4, hindi ka na makakapwersa. Ang palakol na iyon ay palaging tumama sa kaliwang paa mo. Hindi ka pa ba sumusuko? Pang-4 na suntok. Ngayon, Hakun. ayos, talaga namang anak ko. Tama si Kuya Feng. Talaga bang ikaw ang walang kwentang tao noong mga panahong iyon? Ang pamilya Jiang ay natalo na. Umatras na tayo. Ikaw! 2 laban sa isa, hindi iyon makatarungan. Ako naman ngayon Si Jiang Tiangang. ay nasa ika-9 na pwesto sa ranking ng martial arts. Sa ganitong kalaban, ano ang gagawin ko? Huwag kang magpanggap, pakitang tao lang iyan. Ang nakatatanda ay nangaapi sa bata. Hindi ba kayo nahihiya pagtatawanan kayo ng lahat? Ang mundo ay kumikilala lamang sa panalo. Ikaw, Bata, ang aking isang suntok, kaya mo bang tanggapin? halika. Booming. Ni isang simpleng suntok ay hindi mo kayang saluhin. Huwag kang magyabang sa harap ng pamilya Jiang. Su Zhengtian, ang karatulang pinakamagaling sa buong mundo para sa pamilya Su ay hindi karapat-dapat na itaas. Umakyat ka sa entablado at tanggapin ang aking 3 suntok o ikaw mismo, tanggalin mo ang karatula at ibigay ito gamit ang 2 kamay. Pumili ka. Tatay ang katawan ko. Ang karatulang ito ay napanalunan ng mga ninuno ng pamilya Su na nakataya ang kanilang buhay. Hindi ko siya pababagsak sa aking henerasyon. Kunin mo ang pamalo na pumipigil sa hangin. Hindi mo man lang mahawakan ang tungkod, ano ang balak mong protektahan. Noong una, hindi ka naman ganyan kadaldal. Dati-rati. Kahit gaano ka pakagaling sa salita, hindi mo maiiwasan ang suntok na ito. Si Su Zhengtian ay hindi tatagal ng 3 suntok. Itong tagapagbantay ng kala, nakakainis na. Mula pa noon, ikaw ang pinaka walang kwenta. At ngayon, sino ka na? Kung may lakas ka, sige, lumaban ka para sa maestro. Anong silbi ng reklamo mo dito? Tatay.
Sa pamilya Su, wala nang ibang kayang lumaban. Wala. Tatay, ano ang gagawin natin? Binibining Su, bakit hindi mo na lang tawagin ang dating asawa ng tagapagbantay ng kalan? Kahit na ang dating asawa, bakit hindi mo siya ibalik? At least dadami ang bilang. Dadami, kahit na para sa isa lang, babaliin lang siya. Ginong Jiangruo, huwag kang magbiro. Ako ay humiwalay na ako kay Xiaoling Feng. Siya ay isang estranghero lamang para sa pamilya Su. Wala siyang karapatang lumaban. Ang pamilya Su, mayroon pa rin akong nandito. Ang laban na ito, ako ang tatanggap. Ate, ang kaya mo lang ay self-defense, di ba? Kung pupunta ka ngayon, parang magpapakamatay ka lang. One King, huwag kang umakyat. Ang ring ay hindi lugar para magpakatapang. Ako ay si Su. Ako ay isang miyembro ng pamilyang Su. Ngayong ganito na ang kalagayan ng pamilyang Su, hindi na ako pwedeng walang gawin. Wala bang tao sa pamilyang Su? Hindi ko inaasahan na babae ang lalabas. Ate. May tapang ka pala, ah. Lumuhod ka at aminin mong natalo ka. Ibigay mo ang Su-style martial arts hall. Iiwan kong buhay ang buhay mo. Kahit mamatay ako, hindi ako amin na natalo. Sige. Kung ganon, hindi na ako mag-iingat. May tapang ka pero walang kakayahan. One King? Talaga namang anak dalaga ng pamilyang Suka. Ang ganda ng katawan mo at maputi ang balat mo. Tiyangang, tigilan mo. Bitawan mo ang ate ko. Dahil pumasok ka sa ring, aamin ka na natalo ka o mamamatay ka. Kung hindi ka aamin na natalo, hindi ko titigilan ang pamalo na ito. Ikaw? Ano ang ginagawa mo? Ito ba ay paglabag sa patakaran? Xiaoling Feng, bakit kita hindi tinanggap bilang manugang? Naiintindihan mo ba? Sa oras na ganito, tanging nanonood ka lang, siya hindi mo maprotektahan. Wala kang kwenta, isa kang walang silbi. Ano man ang mangyari sa pamilyang Su ay hindi mo pakialam. Ang Jade Pendant. Suwang King, hindi mo ba itinapon ang Jade Pendant na ito? Kuya Feng, si Xiao Tang ay hindi patay. Nasa butika sa silangan. Nandun si Xiao Tang. Dalhin mo ang Jade Pendant at hanapin mo siya. Isama mo siya. Lalong maganda kung malayo kayo. Sa mga bagay ng pamilyang Su, huwag ka nang makialam kahit kailan. Hindi. Su Wuming, isama mo siya. Kuya Feng, bilisan mo. Ingatan mong mabuti si Xiao Tang. Umalis ka na. Ikaw na walang silbi, kahit dito ka. Naghihintay ka lang ng kamatayan. Kunin mo na si Xiao Tang at mawala kayo sa malayo. Umalis ka, walang makakatakas. Pag natapos ko na ang babaeng ito, isa-isa ko kayong haharapin.
Xiao Tang. Kuya Feng. Pasensya na. Wang King, ate, Kahit anong mangyari, mabuhay ka. Gamit ang pamalo, sinasabi mong lalaban ka sa akin, ito ang Manjun Zenlonggan. Sa ranking ng mga armas, ito ay nasa ika-37 pwesto. Ang mga malakas na natalo ko ay hindi bababa sa 100. Sa tingin mo kaya mo akong talunin? Para sa iyo, sapat na ang isang patpat. Su Wanking, kahit lumabas si Xiaoling Feng, ang pagkawasak ng pamilya Su ay mapapabilis lamang. Kung matalino ka, mas mabuting yumuko ka na lang agad. Tapos, ililigtas ko ang buhay mo. Kuya Feng, Huwag mong pilitin sarili mo. Bumaba ka na agad. Umalis ka na dito. Dalhin mo? Puntahan mo si Xiao Tang, huwag mo siyang takutin. Pero ang pamilya Jiang, Sa oras na bumalik kayo, ang pamilya Jiang ay lipol na. Ang lakas naman ng bibig mo. Haha, ikaw na bata, ang lakas ng bibig mo. Tulad kanina, sa tingin mo may swerte ka pa. Mamatay ka. Kuya Feng, mag-ingat ka, ate. Tatay, ito. imposible. Si Xiaoling Feng ay ganap nang nasira ang kanyang meridian. Dapat hindi siya marunong ng martial arts. Itong tao, mula pa noong bata, walang kwenta. Ngayon, kahit ganap ng wasak ang kanyang meridian, paano siya nagkakaroon ng ganyang lakas? Ito ay... Itong si Xiaoling Feng, bakit siya ganyang kagaling? Si Kuya Feng ay sadyang jiba. Natuklasan din ang kahinaan niya. At natalo si Jiang Tiangang sa isang suntok. Talagang hindi siya ordinaryo. Kuya Feng. Ikaw. Sino ka ba talaga? Hindi mahalaga kung sino ako simula ngayon. Ang pamilya Su, ako na ang bahala. At kayo rin, sa inyong ginawa, ang ganti, tatanggap kayo. Teka! Mr. Xiao, kahit naglilingkod ka para sa pamilya Su, ang pamilya Su ay ikaw, hindi ka nila itinuturing na pamilya. Ikaw? Si Su Wanking ay nagbigay ng divorce paper. Pinalayas ka, hindi ba? Ang pamilya Su ay lahat, mga walang utang na loob. Kailangan mo bang magalit para sa kanila? Tama. Sa halip, bakit hindi? Pumunta ka sa pamilya Jiang. Bibigyan ka namin ng magandang pagtanggap. Mga walang utang na loob. Ang pamilya Su, sabay nating sirain. Ano sa tingin mo? Kuya Feng, hindi kita minamaliit kahit isang beses. Ling Feng, kahit anong trato ang matanggap mo, si Wan King lang, hindi ka pinagtataksilan. Kuya Feng, si ate, isang dahilan lang, ikaw, gusto niyang protektahan, yun lang. Dahilan daw? Xiaoling Feng, nitong mga nakaraang taon, ako, araw at gabi, sinamahan si Su Wanking. Nitong mga taon, nagkasundo kami ang mga dapat gawin at ang mga hindi dapat gawin. Lahat ay ginawa namin. Chenlei. Huwag kang magsinungaling, kay ate, wala sa inyo. Xiaoling Feng, ang dahilan kung bakit ganyan si Su Wanking ngayon, dahil ikaw ay para sa pamilya Su, nagiging kalasag ka lang. Para sa kanya, ikaw at ako, siya lang ang mga kasangkapan lang para protektahan ang pamilya Su. Kuya Feng, huwag kang maniwala sa kanyang kasinungalingan. Ako. Hindi. Kung totoo ang sinasabi niya, kung kakampi ka pa rin ng pamilya Su, mananatili kang lokohin? Gusto mo bang manatili? Xiaoling Feng, hindi mo man lang mapatol ang sarili mong babae. Anong klaseng lalaki ka? Kung ako sa iyo, wawasakin ko ang pamilya Su. Kuya Feng, tigilan mo na. Ginawa ko na ang lahat, parehong dapat at hindi dapat. Lahat na. Tama na. Ang divorce paper, ang masasakit na salita, alam ko na lahat. Ayaw mo lang akong idamay, di ba? Kung magtitiwala ka sa akin, sige. Kung hindi mo susundin ang payo ko, wala akong patawad. Ikaw na talunan, ano pa bang gusto mong gawin?
Xiaoling Feng, sa totoo lang, sa tingin mo ba'y nanalo ka na? Dahil lang natalo mo ako, sasabihin ko sa iyo, ang pamilya Jiang ay hindi pa tapos. Ang nangunguna sa ranking ng martial arts, ang dalubhasa, si He Zhenshan, ay nangako na poprotektahan ang pamilya Jiang sa loob ng 10 taon. 3 araw na ang nakaraan, humiling na ako ng reinforcements. Sa ngayon ay nasa daan na sila, darating na sila. Ano? Si He Zhenshan? Siya ang nangunguna sa ranking ng martial arts? Ang dalubhasa, Natatakot ka na ba ngayon? Ling Feng, kahit anong itago mo, hindi ka talaga katapat ni He Zhenshan. Tatay, si Kuya Feng ay tumindig para sa pamilya Su. Bakit mo naman sinasabi yan? He Zhenshan, ang pangalang iyon, parang narinig ko na sa isang lugar. Grandmaster, pakiusap, tanggapin mo ako bilang alagad at turuan mo ako ng 30 na estilo ng pagpatay sa dragon. Masyado kang walang talento. Hindi ka angkop. Kung gayon, sa bundok, magwawalis, mag-iigib, gagawa ng mga gawaing bahay. Guro, pakiusap, tanggapin mo siya. Sige. Mas mababa pa. Isa pa. Guro, ang alagad mong si He Zhenshan talo na. Siya pala iyon. Mabuti rin. Matagal na tayong hindi nagkita. Nitong 2 taon, tingnan natin kung gaano ka nakalaki ang pag-unlad. Matagal na tayong hindi nagkita. Sa loob ng 2 taon na ito, tingnan natin kung gaano ka nakalaki. Ha ha ha. ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan. Yan si He Zhenshan. Ang master ay direktang estudyante ng martial honor. Bakit ikaw ay para kang master magsalita? Direktang estudyante ng martial honor? Yun ay isang maalamat na tao. Nasiraan ng chi-channels tulad mo, mga walang kwentang. Nagkita ka raw kay He Zhenshan? Ganap nang nasira ang chi-channels ko. Pero kayo, kaya ko pa kayong talunin, di ba? Ikaw. Siguro dahil sobrang lakas ni Kuya Feng ngayon, baka totoo nakita niya si He Zhenshan at natuto sa kanya. Kung gayon, estudyante siya ng direktang estudyante ng martial honor. Katang-isip lang yan. Si He Zhenshan sa mga nagdaang taon ay nag-iisa sa bundok nag-training at ilang araw lang ang nakalipas bumaba siya. Ang isang ordinaryong tao na makita siya ay napakahirap. Medyo okay lang. Dati araw-araw sa harap ko, siya'y naglalakad-lakad at kahit pinapaalis ko ay nananatili siya. Natakot ka ba at naging bobo? Nagkakalat ka ng kalokohan. Su Wanking, kung patuloy kang makikisama sa lalaking ito at nagbibiro ka, ang buong pamilya Su ay pupuksain ni He Zhenshan. Xiaoling Feng, bago dumating si He Zhenshan, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung sasama ka kaagad sa pamilya Jiang, kalilimutan ko ang nangyari ngayon. Kahit si He Zhenshan mismo ang dumating, hindi siya magsasalita ng ganyan sa akin. Ang matandang ito na mababa ay napakayabang. Huwag kang magbiro, grabe ang insulto mo kay He Zhenshan. Si He Zhenshan ay minahal ng direktang estudyante ng martial honor at tinuruan pa ng 36 dragon slaying techniques. 36 dragon slaying techniques? Siyempre, si Senior He ay napag-aralan na ang unang anyo ng 36 dragon slaying techniques. Ang 36 dragon slaying techniques ay ang pinakamataas na lihim na sining. Kung ang isang ordinaryong mandirigma kahit kaunti ay gayahin ito, sasabihing first class na siya. Si He Zhenshan ba ay natuto hanggang unang anyo? Ang 36 dragon slaying techniques ay madali lang. Ang direktang estudyante ng martial honor ay hindi naman gaanong kahusay sa totoo lang. Tumahimik ka. Ang kapal ng mukha mong magsalita ng ganyan. Iyan ang 36 na estilo ng pagpatay ng dragon. Ni Wuzun direct na alagad. Ang angkan ng Su ihahatid mo ba sa kamatayan? Palakas sa balon. Mga alipin na tagapagsunog, maging ang 36 na estilo ng pagpatay ng dragon at ang direktang alagad ni Wuzun ay hindi mo narinig, di ba? Ito kang hambog na hayop. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Kapag dumating si He Zhenshan, ikaw na walang alam sa sarili kung paano ka mapaparusahan, abangan mo. Xiaoling Feng, si Senior He ay pinakaayaw kapag iniinsulto ang kanyang guro. Ang mang-insulto sa kanyang guro, tapos ka na. Sino ang 36 na estilo ng pagpatay ng dragon na basta-bastang binabanggit at iniinsulto ang guro? Hap, mabilis kang dumating. Senior He, buti naman dumating ka. Ito ang lalaking iyon, si Xiao. Ang Kimeridians ay ganap na sira. Kahit wala kang alam sa sarili, hindi lang iniinsulto si Senior He, pati ang kanyang guro, sinabing walang kwenta. Ito kang napakasama, ang mang-insulto sa guro. Ako mismo ang haharap sa kanya upang ipaglaban ang karangalan ng guro.
Senior He, ang lalaking ito ay dating-dating manugang na umampon ngayon ay wala nang kinalaman sa angkansu, mangyaring huwag isali sa gulo. Tatay. Si Xiaoling Fong ang asawa ko, kahit anong mangyari sabay naming haharapin. Hindi maari ang guro. Senior He, ito yon, punisyuhin mo na siya, turuan mo siya ng leksyon. Hey, Jianshan, ikaw anong balak mo? Guro. Guro, wala kang mata. Naging napakawalang galang ako. Mangyaring pagalitan mo ako. Ikaw. Ano ang tawag mo sa kin? Senior He, napagkamalan mo yata. Ito. Ang number 1 sa martial arts ranking. Ginawa mong apprentice ang tagapagsiga. Ganun. Yung batong pangsubok ng lakas, si Ling Feng pala ang may gawa nun. Nagkamali ako ng paningin. Kuya Feng, ganito ba siya kalakas? Kuya Feng, ang kanyang mga meridian ay tuluyang nasira. Gaano karaming paghihirap ang dinanas niya? Imposible. Isang karaniwang tagapagsigalang, imposibleng maging guro mo siya. Naintindihan ko. He Jianshan, ikaw, nakatanggap ka ng pera mula sa pamilya Su at sinasadya mong sabihin iyon, hindi ba? Bastos. Guro, itong mga hangal ng pamilya diyang pagsasabihan ko sila ngayon din. Pagsisihan nila. Hoy, Hey Jianshan, nakalimutan mo na ba? Nangako kang protektahan ang pamilya Jiang sa loob ng 10 taon, tama ba? Totoong sinabi ko yon. Sa loob ng 10 taon, ang pamilya Jiang kung hindi lalampas sa aking hangganan, poprotektahan ko sila. Ang hangganan na yon ay ang aking guro. Guro. Tatay, ang magamang Jiang ay nang-api sa asawa at pamilya. Ang puot na ito gagantihan ko gamit ang aking mga kamay. Oh, Kahit abutin pa ng buong buhay ko, ang 36 na estilo ng pagpatay ng dragon. Sabi ko, gusto kong makita. Sinabi ko na, di ba? Ngayon ay espesyal. Ipapakita ko sa inyo ng todo, gamit ang pamamaraang ito ng baston. Dudurugin ko ang inyong mga meridian. Kin. Kinlong. Saiten Taisei. Ito ang ibinigay sa akin ng guro na kahoy na ito ba ang maalamat na gintong espiritu? Panginoon. Sa wakas, napansin mo, ikaw nakakapagsalita ka? Kung tatawagin mo ang aking pangalan, Panginoon, magkakabisa ang kontrata. Ang aking boses. Ay tanging maririnig ng Panginoon. naunawaan. Ngayon, tayo'y maglaban ng magkasama. Naputol ang mga meridian. Ang braso ko. Imposible. Ang pundasyon ng martial arts ay buong-buong winasak. Nailigtas ang buhay ngunit hindi na muling makakapag-martial arts. Mula ngayon, kung gusto mong mangapi, gamitin mo lang ang bibig mo. Dakilang pantas. Kawasan ito ba ito isang tong? Gamit ang banal na tungkod na pwedeng magbago ng laki ng 36 na forma ng pagpatay ng dragon, inilabas ang perpektong forma. Ang langit at lupa ay nagre-resonate. 100 taon. Sa wakas, may isang tao na nakapag-ugoy ng banal na tungkod na flexible, mukhang mula sa Liangzhou ng Chu, may nangyayaring abnormal. Ang taong yon ay nasa Chu. Kung hindi dahil sa banal na tungkod na flexible, hindi magaganap ang ganitong kakaibang pangyayari. Tiyak ang paligsahan sa martial arts na ginaganap tuwing 5 taon ay malapit na sa 1 buwan. Kung siya ay kukunin ng Jin Kingdom, isama sa grupo ng mga mandirigma, ang unang pwesto ay mapupunta sa Jin. Gamit ang anumang paraan. Ibibigay ang dapat ibigay, kunin ang dapat kunin. Ang taong ito ay para sa Jiao. Tipunin ang bantay kasama ko sa paglalakbay magdamag papuntang Chu, tiyak na tawagin ang taong ito upang lumaban para sa Jin. Ipabatid agad na maghanda. Ako mismo ang pupunta. Kung pumayag siya, gagawin siyang kapitan ng grupo ng mandirigma ng Chu. Opo. Teka, ang anomalyang ito, ang mga hari ng ibang 2 kaharian tiyak na alam din nila. Huwag mong hayaan na maunahan ka. Bilisan mo, sabihin sa gobernador ng Liangzhou ipahanap ang taong ito. Opo. May emergency na ulat.
May emergency na ulat. Ano ang nangyari? Ito ay isang lihim na utos mula sa hari ng Chu. Ang mahiwagang staff na nababanat ay lumitaw sa mundong ito. Kailangang mahanap ang taong ito ng aming kaharian ng Chu at italaga bilang kapitan ng mga mandirigma. Ngunit ang taong ito nasaan siya? Saan ko siya hahanapin? Gobernador. Ngayon ang Jiangliu Martial Arts School at ang laban sa Suliu Martial Arts School. Kanina, sa bahay ng Su, may nangyaring kakaiba. Si Sun Wukong ay nagpakita. Ang taong iyon na sa Suliu Martial Arts School ay malamang. Sige, agad na magdala ng mga tao. Pumunta tayo sa Suliu Martial Arts School. Opo. Master, Ang orihinal na anyo. ay ipapakita mo ba? Matatakot sila. Hindi, wag na. Sa anyo ng patpat. Sige, nang hindi ka pansin-pansin. Teka. Chenlei. Sa'yo hindi pa tapos ang laban natin. Feng, noong una ako'y hangal. Noong una magkaibigan tayo, inatake mo ako, itinulak mo ako mula sa bangin, nasira ang aking mga daluyan ng chi, at pinahiya mo ang aking asawa. Feng, hindi. Kuya Feng, kasalanan ko. Pakiusap, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Hindi mo inaamin ang iyong pagkakamali, natatakot ka lang. Ngayon, ang iyong mga daluyan ng chi ay ganap na nasira. Ang utang natin ay bayad na. Umalis ka. Tara, kukunin natin ang anak. Oh. Huwag gumalaw. Estado. Hukbo ng estado. Ang marangyang anyo na ito, tiyak na ang banal na sandata, ang nababagong espiritual na tungkod, ang sira-sirang tungkod doon, panggatong lang yon. Sa utos ng hari ng Chu, ang nagtataglay ng espiritu ginto na baras ay hinahanap namin. Kapag natagpuan na, tatanggapin bilang mandirigma ng Chu. Kuya Feng, sila ba ay dumating para hanapin ka? Ako ang gobernador ng Liangzhou. Ang baras na hawak mo ay ang mismong espiritu ginto na baras? Tama yan. Sige. Mula sa sandaling ito, ikaw na mismo ang Chu na pinuno ng hukbo ng mga mandirigma. Kumakatawan sa Chu, sasali ka sa paligsahan ng sining pandigma. Paligsahan ng sining pandigma. Tatay, ano yon? Sa nakaraang 100 taon, dahil lihim na naghukay ang mga bansa ng Dragon Vein, ang enerhiya ng langit at lupa ay humihina. Upang maiwasan ang total war, ang kasunduan ng sining pandigma ay nilagdaan. Ang pagtatalo sa Dragon Vein ay hindi digmaan, kundi pagpapasyahan sa laban ng mga mandirigma. Tuwing 3 taon ginaganap ang paligsahan, bawat bansa ay sumasali na may 4 na tao. Ang bansang may magandang resulta ay makakakuha ng mas maraming yaman. Ang Chu ay sa paligsahan ng sining pandigma 10 sunod na pagkatalo, kaya ang hari ng Chu ay ang may pag-asang manalo na tao ay espesyal na pinapahalagahan. Sa paligsahan ng sining pandigma, kung ikaw ang magiging pinuno, biglang aangat ang iyong posisyon sa Chu, ikaw ang pinakamakapangyarihang tao. Binabati kita, pinuno ng pamilya Jiang. Binabati kita, Ginong Jiang Ruo. Salamat, Ginong Chen Ruo. Xiaoling Feng, ngayon si tatay ay kapitan ng paligsahan sa martial arts. Dali, lumuhod ka at bumati. Ikaw, ang lumang patpat na yan ng tatay mo. Isang nababaluktot na espiritual na baston ba yan? Ako ay ang kanyang armas ay kinilala bilang isang banal na sandata, espiritual na gintong baston. May tumututol ba? Gobernador, ano ang mga katangian ng espiritual na gintong baston na iyan? Gobernador, paano nakumpirma mo na ito ay isang espiritual na gintong baston? Ikaw, Gobernador, huwag kang makinig sa sinasabi ng taong ito. Ang pamilya Su nakipagtulungan kay Xiaoling Feng at pinahamak ang aming mag-ama. Mga taong masasama. Gobernador, ang pamilya Su at si Xiaoling Feng ay maaring mga espiya ng kaaway na bansa. Kung hindi, paano nila magpapabagsak sa pinuno ng pamilya Jiang at Ginoong Jiang Ruo? Sila mismo ang namumuno sa estado ng Chu sa paligsahan sa martial arts ang magdadala sa tagumpay. Tama iyan. Gobernador, ipaglaban mo ang pamilya Jiang. Hulihin si Xiaoling Feng at ang pamilya Su at hatulan ng mahigpit. Kayo, si Xiaoling Feng at ang pamilya Su ay dakpin ninyo lahat. Subukan mong hawakan siya.
Ling Feng, magaling ka sa laban ngunit huwag kang manghimasok sa hukuman. Ginoong Gobernador, lahat ng ito ay gawa ng ama at anak na Jiang na nagplano laban sa Sulio Martial Arts School. Ang pamilya Su ay nagtanggol lamang sa sarili. Pakitingnan ninyo ng maayos ang sitwasyon. Tama na, gawin nyo na. Bilang isang inutusan na pumunta, hindi ko kayo papatayin. Ngunit kung may isa man gumalaw sa pamilya, puputulin ko ang braso na iyon. Ang yabang. Balak ko kayong hulihin pero ngayon puputulin ko na kayo. Hindi nakikinig ang gobernador, bigla siyang papatay ng tao. Dumating ka ba para humatol o isang dahilan para pumatay? Paikot-ikot hindi ako magsasalita, may hawak siyang espiritong baston. Sa direktang utos ng kanyang kamahalan, kapitan ng grupo ng mandirigma. Ang mandirigma ang alas ng bansa, hindi nakatali sa mga kaugalian ng lipunan. Ang lumaban sa ganoong kalaban dahil sa iyon, parusang kamatayan. Ang may hawak ng baston ng espiritu kapitan ba ng grupo ng mandirigma? Siyempre may sasabihin ka ba? Pero ang baston ng espiritu, narito. Yung patpat na panggatong na yan, espiritu na baston daw. Nakakatawa ba? Buwisit kayong mga gago. Xiaoling Feng, pinatay mo ang isang mandirigma, hatulan ka ng kamatayan. Ang pamilya Su ay nagtanggol sa kriminal. Ang Sulio Martial Arts School, isasara ng permanente. Ang karatulang pinakamahusay sa ilalim ng langit. Tanggalin mo na ngayon. Gobernador, maling paratang ito. Ang pamilya Su ay walang alaala na sumakit sa isang mandirigma. Dalhin sila. Sandali. Sila ang unang sumakit. Ang aming pamilya Su. Ang pamilya Jiang ang yumurak sa amin. Gayunpaman, humatol ka nang hindi inaalam ang katotohanan. Hindi ka karapat-dapat bilang gobernador. Huwag kang magbiro. Papatayin kita gamit ang sarili kong mga kamay. Gamit ang yang patpat na panggatong. Akala mo mapipigilan mo ako? Ipinapakita ko lang sa iyo, ito, ang tunay na nababagong espiritu na baston. Nababagong espiritu na baston. Diyos, lumitaw ang banal na sandata. Si Ginoong Xiao ay wala akong tamang paningin. Naloko ako ng pamilyang Jiang. Patawarin mo po ako. Masaya ka pa ba? Hindi naman masaya. Lahat kasalanan ko ito. Ito ay... Kanina, dito sa lugar na ito, sino ang nagsabing ipapatay ako? Naloko ako ng pamilyang Jiang. Ganon, hindi ko intensyon. Tatay, ano ang gagawin ko? Tumakas ka na agad! Agad-agad ang magamang Jiang. Hulihin! Hulihin. Ang Sulio Martial Arts Hall, sasara pa ba? Hindi na isasara. Ginoong Xiao. Ginoong Xiao, may iba pa bang utos? Dalhin ang mga tauhan. At umalis kayo. Opo. Ang magamang Jiang ay hahatulan ng mahigpit. Hindi ko sila palalampasin. Tara na. Ako ay sa pamilya Jiang, hindi ako miyembro ng pamilyang Jiang. Ling Feng, ngayon, ang pamilya Su ay hindi nadurog ay dahil sa iyo. Ako ang may kasalanan noon. Kuya Ryo, nagkamali ako, humihingi ako ng tawad. Pasensya na, hindi dapat kita hinamak. Ako ang asawa ni Wang King, miyembro ng pamilya Su. Ang mga nangyari noon, huwag mo nang pansinin. Master, nakita ko ang iyong kapangyarihan. Master, labis akong humanga sandali. Gusto kong mag-concentrate sa pagsasanay at magpahinga. Sige, umalis ka na. Opo. Hindi maaari. Si Xiaoling Feng na yon, pinahiya mo ako. Gobernador, huminahon ka. Paano mo ako papakalmahin? Yung Xiaoling Feng na yon, ng pangkat ng mandirigma, kapag nakuha na niya ang posisyon ng kapitan, ang unang papatayin ay ako. Gobernador, kaysa manahimik at maghintay ng kamatayan, dapat tayo ang sumalakay.
kunin ang gintong tungkod, ang hari. Dahil ang hari ay kikilalanin lamang ang gintong tungkod. Kung sasabihin ng gobernador kung kanino ang gintong tungkod ito, ay mapupunta sa taong iyon. Tama yan. Ang magamang Jiang ay nasa kahirapan ngayon. Ang pamilya Jiang ay may malalim na ugat. Kung makuha nila ang banal na sandata, siguradong magpapasalamat sila sa akin sa pagbangon. Hindi sila makakalaban, haha. Dapat maramdaman mo ang utang na loob sa akin sa pagbangon ko. Hindi ka makakalaban. Hahaha. Tama yan. Dalhin ang mag-ama ng Jiang sa loob. Opo. Gobernador, lahat ng ito ay ideya ko. Walang kinalaman ng anak ko. Patawarin mo ang anak ko. Hindi. Kayong dalawa. Hindi kayo masama. Ang spiritual na gintong baston na iyon, sa inyo talaga iyan. Kung kunin man namin, o nakawin, walang problema. Bago dumating ang hari. Dapat ninyong makuha ang spiritual na gintong baston. Opo. Tatay. Xiaotang, Tatay, sa wakas umuwi ka na. Namiss kita, tatay. namiss din kita. Oo nga pala. Bumili ako ng pasalubong. 5 taon na ang nakalipas. Nangako akong magdadala ng pasalubong. Pasensya na, hindi ko natupad ang pangako. Hindi mo sinira ang pangako, tatay. Dinala mo. Para sa akin, di ba? Tatay, pwedeng isuot mo sa akin. Oo. Ang cute. Xiaotang, lumaki ka na. Mula ngayon, 3 na tayo sa pamilya. Hindi na tayo maghihiwalay. Kahit gaano kagaling ang isang tao, kapag ininom ang gamot na ito, ang lakas ay ganap na mawawala at hindi na magigising kailanman. Gawin mo. Gawin mo ng maayos. Huwag sa kanino man hayaan mong mahalata. Naiintindihan mo ba? Teka. Kung tao ka ng pamilyang Su, hindi ka naman magtataksil, di ba? Dahil tinanggap ko ang trabahong ito, hindi ako nakatali sa pamilyang Su. Magbayad ka lang, gagawin ko ang trabaho. Wala nang daldalan. Senior Leo, bakit ka pumunta? Nagugutom ako. May pagkain ba? Hindi pa dumarating ang kusinero. Ako ang gumawa ng lugaw na ito. Tikman mo? Kung ganon, hindi na ako mahihiyang kumain. Ikaw na ang magsandok. Sige, magpatuloy ka lang. Ako na ang gagawa. Wangking, tara na. Oo. Kuya Feng, nagising ka na ba? Uy, kumain ka. Lutong lugaw ko ito. Salamat, Wang King. Wang King, nitong mga nakaraang taon, lagi akong wala sa bahay, hindi ako nandyan sa tabi nyo. Lagi akong nagsisisi.
Ako, Kuya Feng, anong nangyari? Kuya Feng, anong nangyari? anong nangyari? Grabe, pinalibutan ng hukbo ng estado ang training hall. Gobernador, ngayon naman anong pakay mo rito? Dumating ako sa utos ng militar para arestuhin ang isang mahalagang kriminal. Ang pamilya Su ay dapat agad ibigay si Xiao Lingfeng at ang banal na sandata, ang Lingjin staff. Huwag isangkot ang mga inosente. Gobernador, kahapon sinabi mo na si Xiao Lingfeng ay ang pinuno ng Chu Warriors Squad, di ba? Bakit ngayon siya naging mahalagang kriminal? Ngayon iba na ang sitwasyon. Kung ako mismo ang nagsabing siya ay mandirigma, mandirigma siya. Kung ako mismo ang nagsabing siya ay mahalagang kriminal siya. Alamin mo ang iyong lugar. Kung ibibigay mo ang tao at ang tungkod, ililigtas ko ang iyong buhay. Alamin mo ang iyong limitasyon. Kung ibibigay mo ang mga tao at ang tungkod, ililigtas ko ang iyong buhay. Ang tungkod na Lingjin ni Kuya Feng, gusto mo lang agawin. Ano ang sinasabi mong mayabang? Kung gayon, ibigay mo na agad. Ang tungkod na Lingjin ay kay Kuya Feng. Seryoso ba kayo? Akala nyo kaya ninyong talunin si Kuya Feng? Hahaha. Bata, hindi mo pa ba alam si Kuya Feng mo ay wala ng silbi? Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, si Xiao Lingfeng ay wala ng silbi. Kayo, Pamilya Su, kung ibibigay ninyo si Xiao Lingfeng at ang tungkod na Lingjin, kung ibibigay ninyo, ililigtas namin ang inyong buhay. Kung hindi, ngayong araw ay ang araw ng kamatayan ng Pamilya Su. Kung gusto ninyo ang tungkod, dapat muna ninyo akong tapakan. Guro, tigil na ang usapan. Turuan natin sila ng leksyon. Ang pamilya Su ay hindi madaling malintin. Mga walang alam sa lugar nila, lusob. Ate, Kuya Feng, ate anong nangyari? Anong nangyari kay Kuya Feng? Nilason siya. At pinigilan ang kanyang kapangyarihan. Hanggang ngayon, hindi pa siya nagigising. Tiyak na ang ama at anak na pamilya Jiang at ang gobernador ay nagkonsabo at ginawa ito. Dito mismo, sasabihin ko na, si Xiao Lingfeng at kung hindi ibigay ang Lingjin stick, makipagtulungan sa kaaway dahil sa pagtataksil sa bansa, ang pamilya Su papatayin lahat. Kung kaya mo, daigin ang pamilya Su. Matandang ito. Ang pamilya Su. Ganito lang ba? Ha? Tatanungin ko ulit. Nasaan ang tao? Nasaan ang baston? Tatay, si Kuya Feng nalason siya. Ngayon, wala na siyang kapangyarihan, hindi na siya malay. Narinig niyo ba? Ang pinakamalaking trump card ng pamilya Su tapos na, si Xiao Lingfeng, hahaha. Makinig kayong mabuti mga alagad ng pamilya Su. Ang sino mang magsusuko kay Xiao Lingfeng at ng Lingjin stick, ililigtas ko ang kanyang buhay. Hindi ibibigay ang Lingjin stick. Sa mga alagad ng pamilya Su, walang duwag. Matandang ito, ayaw mong ibigay ang iyong manugang ang mga alagad, ayaw nilang mamatay kasama mo. Ang mga alagad ng pamilya Su ay marunong sa tama at mali, hindi sila tutulong sa kasamaan. Sa aking mga salita, kung hindi kayo makikinig, patayin lahat. Kung hindi ka makikinig, patayin silang lahat.
Hindi ko hahayaan. Pigilan mo siya. Opo. Ang galing ng lalaking ito. Lahat salakayin siya. Patayin siya. Hanggat hindi ako mamamatay ngayon, hindi kayo dadaan dito. Wuming, Senpai. Shaoling Feng, kung hindi ka lalabas ang pamilya Su, papatayin lahat. Ang pamilya Su, papatayin lahat. Kuya Feng, tiyak na po protektahan kita. Tatay Wuming, Isang tao ang lumabas, hahaha. alam ko kung bakit ka pumunta. Gusto mo ang gintong tungkod. Kung alam mo, dali-dali ibigay mo na ang gintong tungkod. Ang gintong tungkod ay pag-aari ng asawa ko, itinago ko na. Kahit patayin mo ako, hindi ko ito ibibigay. Kung hindi ka susunod, masasaktan ka. Mga ilang dosenang tao ang nasa pamilya Su. Bawat minuto, papatayin ko ng isa-isa si Wang King. Ilang minuto mo kakayanin? Tingnan natin. Si Wang King, ilang minuto ka kaya tatagal? Ipakita mo sa akin. Duwag! Suwangking. Ang mga ito ay iyong pamilya at mga kasamahan. Shaoling Feng, para sa isang tao, sa harap mo, pababayaan mo silang mamatay? Ate, huwag mo kaming alalahanin. Sila ay masasamang tao. Kung nakuha nila ang baston ng espiritu para sa pamilya Su at sa mga mamamayan, hindi magiging maganda ang resulta. Ikaw, patayin. Tumigil. Kamahalan. Gobernador ng Liangzhou. Opo. Upang makita mo ang nagtataglay ng baston ng espiritu, tinawag kita. Bakit ka nagdudulot ng gulo? Kamahalan. Ako si Su Wang King, naguulat ako ng maling paratang. Itaas ang inyong mga ulo. Salamat. Kamahalan. Ang may-ari ng staff ng Lingjin ay ang aking asawa, si Shaoling Feng. Ngunit ang gobernador at ang magamang Jiang ay tinarget ang banal na sandata at siniraan siya. Upang agawin ang staff ng Lingjin, pakiusap kamahalan, hatulan ninyo. Ikaw. Kamahalan, ang staff ng Lingjin ay orihinal na pag-aari ng pamilyang Jiang. Ito ay ninakaw ni Shaoling Feng. Ako ay kumilos para sa pamilyang Jiang. Kamahalan, hatulan sinyo si Shaoling Feng ay nakipagtulungan sa Sulio Martial Arts Hall at inagaw ang aking staff. Wala akong mapagsumbungan. Bawat isa ay may kanya-kanyang panig. Meron bang saksi o ebidensya? Kamahalan, sasaksi ako para sa gobernador. Ikaw! Ako dati ay pangatlong estudyante ng Sulio Martial Arts Hall. Dahil sa pang-api ng Sulio Martial Arts Hall, ang paraan ng pag-agaw ng banal na sandata ay hindi ko kayang panoorin. Maaari akong sumaksi ang banal na sandata. Ang staff ng Lingjin ay pag-aari ng pamilyang Jiang. Ang banal na artifact, ang Lingjin na baston, ay pag-aari ng pamilya Jiang. Huwag kang magsalita ng walang katotohanan. Say, ipinagkanulo mo ba ang pamilya Su? Senior Liu, bakit? Okay. Ikaw ang naglagay ng lason. Tumahimik ka! Nasaan ang Lingjin na baston?
Ibigay mo. Opo, kukunin ko ngayon. Ano ang ibig sabihin nito? Kamahalan. Ito ang Ling Jin na baston. Ilapag mo? Oo. Ang banal na staff na may kakayahang umunat at umikli ay isang banal na kasangkapan. Sa paligsaang ito ng martial arts, ang kaharian ng Chu ay kailangang manalo. Napakahalaga nito. May isa akong plano. Sa pamamagitan nito, ang staff na ito ay mapapatunayan kung kanino ito. Tama ang sinabi ng inyong kamahalan. Ang staff ay pumipili ng may-ari. Gumagalaw ito ayon sa kagustuhan ng may-ari at kayang magbago ng 72 anyo. Kapag iwinasiwas, nagdudulot ito ng hangin at kulog at nagugulo ang langit at lupa. Kung kaya ninyong kontrolin ang staff, kayo ang tunay na may-ari. Kung kayo ay nagsasabing sa inyo ito, kayong mag-ama ay magpakita sa harap ng lahat. Kung mapagalaw ninyo ito ayon sa gusto ninyo, sa inyo na ito. Kung may kahit anong kasinungalingan, sa kasalanan ng panloloko sa hari, ipapapatay ang buong angkan ninyo. Lumabas kayo sa harapan agad. Ano ang nangyari? Ang espiritong baston, sabi ko na sa inyo yan, di ba? Bakit hindi ito nagangat? Baston. Baston. Baston kilos. Kamahalan Jiang Tiangang naman, hindi niya makontrol ang baston. Ibig sabihin, hindi siya ang may-ari ng baston. Ako ang susubok. Baston, humaba. Baston, lumaki. Magbago. Kamahalan, huwag mag-alala. Mukhang malas tayo ngayon. Tama na. Iniisip mo bang ako'y tanga? Ang baston ng espiritu ay hindi pag-aari ng pamilya Jiang. Kamahalan. Kamahalan, kahit na ang baston na ito ay hindi sa pamilya Jiang, hindi nangangahulugang kay Xiaoling Feng ito. Si Xiaoling Feng lang ang makakagalaw ng baston. Walang kwenta na si Xiaoling Feng ngayon. Ang baston, sa taong iyon ay hindi siya kikilalanin bilang Panginoon. Nasaan si Xiaoling Feng? Ilabas siya. Kamahalan. Si Xiaoling Feng. Kasama ang gobernador ay natalo ng mag-amang Jiang. At hindi pa mulat. Kung si Xiaoling Feng ay hindi makapagpatunay, hindi ako kikiling. Hindi ako pabor sa sino man. Kamahalan, si Xiaoling Feng ay baliw at walang silbi. Ang espiritong patpat ay hindi pag-aari ni Xiaoling Feng. Kamahalan, ang layunin ngayon ay pumili ng mandirigma. Si Xiaoling Feng ay wala ng silbi at ulo. Tama. Ang ganyang walang silbi paano mapipili ng espiritong patpat? Ganon ba talaga kalala ang kalagayan ni Ling Feng?
Kaya ba niyang buhatin ang espiritong patpat? Hindi pa siya nagigising. Ang espiritong patpat na hindi makuha ng pamilya Jiang ay hindi ko ibibigay sa inyo. Kung si Xiaoling Feng ay hindi makontrol ang espiritong patpat, ang pamilya Su at pamilya Jiang ay nagkasala ng panlilinlang sa hari. Hindi ako magpapatawad. Kuya Feng, Bakit siya nagising? Bakit siya nagising? Ang dami ng tao. Naangat ba ang espiritong patpat? Xiaoling Feng, anong nangyari? Sumasabay ka ba? Ikaw na halos patay na, ay tatanggapin ng espiritong patpat bilang Panginoon? Subukan mo. Subukan kung hindi mo makontrol. Parusang kamatayan. Ikaw! Anong sabi mo? Anong sinabi mo ngayon? Xiaoling Feng, ikaw. Sa harap ng hari, gagawa ka ba ng gusto mo? Sino ba ang gumagawa ng gusto niya? Ikaw ang pinaka-nakakaalam. Una, nakipagtulungan ka sa mag-amang Jiang, nilason mo ako. At saka, sinaktan mo ang mga tao ng pamilya Su tungkol sa nangyari ngayon. Kailangan mong ipaliwanag ng maayos. Hindi. Kamahalan. Mangyaring unawain. Akala mo ba talagang ininom ko ang lugaw na yon kaninang umaga nung dumating sa aking bibig? Napansin kong may mali. Nagkunwari akong uminom, nagkunwari rin akong nalason kung sino ang traidor. At para sa kung ano ang balak ninyo ngayon, ano ang pinaplano ninyo upang ilantad lahat. Liu Cheng, lumabas ka. Ha, hindi maar. talagang ikaw ang naglason kay Kuya Feng. Buwisit. Liu Cheng, ikaw ang pangatlong disipulo. Dapat ay pinapahalagahan ka ng pamilya Su. Bakit mo ipinagkanulo ang pamilya Su? Kung gusto mong magtrabaho ako para sa kaharian ng Chu, kung sasabihin mong magtrabaho, ang bagay na ito kailangan kong makakuha ng tamang paliwanag. Siyempre. Liu Cheng, meron ka bang gustong sabihin bago? Kamahalan, kahit ang buhay ko lang, iligtas mo ako. Ito ay El Lahat, gobernador, at ang magamang Zhang, sila ang nagpasimuno sa akin na lumason. Ako. Wala akong magawa kaya ginawa ko. Ikaw. Kamahalan, tungkol sa bagay na ito, wala akong alam. Lahat ang magamang Zhang ang nanlinlang sa akin. Lahat ng magama ng pamilya Zhang ay niloko ako. Kamahalan, hindi ako ang gumawa niyan. Ito ay pinilit ako ng gobernador. Pinilit niya ako. Ikaw? Oo nga. Pamimilit ng gobernador, kamahalan, sana'y maliwanagan kayo. Mga tauhan. Opo. Opo. Lahat ng sangkot dito ngayon ay ikulong sa bilangguan, sa taglagas, sabay-sabay silang papatayin. Kamahalan, kamahalan, maawa kayo. Kamahalan, huwag ninyo akong patayin. Kamahalan, maawa kayo. Nagkamali ako. Kamahalan, kamahalan. Kamahalan, kamahalan. Kamahalan, maawa kayo. Kamahalan, maawa kayo. Kamahalan, kamahalan. Kamahalan, maawa kayo. Hari ng Chu, maawa kayo. Tungkol sa nangyari ngayon, ako bilang hari ay hihingi ng tawad sa iyo at sa iyong pamilya. Hindi ko inaasahan na ang hari ay magbibigay ng ganitong halaga kay Ling Feng. Hindi naman kailangan sabihin iyon. Xiaoling Feng, ang kaharian ng Chu ay nangangailangan sa iyo. Seryoso ako, nais kitang anyayahan sa pangkat ng mandirigma. Bilang kapitan, pangunahan mo ang kaharian ng Chu at lumahok sa paligsahan ng sining ng pakikipaglaban. Tatanggapin mo ba? Ang gusto ko lang sa buhay ay mamuhay ng mapayapa at masaya. Bakit kailangan kong sumali sa pangkat ng mandirigma ng Chu? Malapit na ang paligsahan tuwing 3 taon. Ang Chu ay natalo ng maraming beses, laging nasa huling pwesto. Ang iyong mga yaman, ang mga minahan, ang mga bukirin ng gamot, ay inagaw ng ibang mga kaharian. Ang mga bata ng Chu ay hindi pinagpala sa talento sa pakikipaglaban. Ang mga mamamayan ay mahirap, at ang kaharian ay patuloy na humihina. Xiaoling Feng, kung sasali ka sa pangkat ng mandirigma, maaari mong baguhin ang takbo na ito.
Ako at ang mga mamamayan ng Chu ay magpapasalamat sa iyo. Dumating ang hari ng Zhao, dumating ang hari ng Jin. Xiaoling Feng. Hindi ako magpapaligoy-ligoy. Sa ngayon, ang kampeon sa paligsahan ng sining pandigma ay halos lahat ay pag-aari ng ating Zhao. Kung pupunta ka sa Zhao, ang pinakamahusay na mga mapagkukunan at ihahanda ko ang pinakamalakas na kasama. Ikaw ay dapat mag-isip lamang ng pagtalo sa kalaban. Huwag kang mag-alala sa mga bagay pagkatapos. Ang mga mapagkukunan at kasama ay hindi malaking bagay. Xiaoling Feng, ang gusto mo ay ibibigay ko lahat, pera, babae, sining panlaban at lihim na lugar. Sa hukbong mandirigma ng Jin, kung sasali ka, bubuksan ko agad ang kabang yaman at maaari kang pumili hanggat gusto mo. Sobra naman yata. 3 hari ang nag-aagawan sa isang tao. Ay hindi pa naririnig. Talagang kahanga-hanga si Kuya Feng. Ito ay teritoryo ng Chu. Si Xiaoling Feng ay taga-Chu rin. Kayo dalawa, hindi ba kayo masyadong nagmamadali? Ang ibon ay pumipili ng mabuting puno para dumapo, narinig ko. Ang gobernador ng Chu kay Xiaoling Feng ay tila sinaktan siya sa ganitong bansa. Anong kailangan niyang manatili sa Chu? Si Xiaoling Feng ang may-ari ng espiritong baras. Kahit sino ay magnanais niyan, ang natitira ay laban ng lakas. Xiaoling Feng, ang mga iyon, kahit anong kondisyon ang ibibigay nila, ako ay magbibigay ng 3 beses. Ano sa tingin mo? Kahit anong desisyon, Kuya Kaze, susunod ako. Ako rin, Kuya Kaze. Ang gantimpala mula sa mga hari ng 3 kaharian, lahat ay hindi pangkaraniwan. Pero si Xiaoling Feng hindi pupunta sa sinumang nag-aalok ng mataas na halaga at hindi pumupunta sa taong iyon. Ano? Kung may kondisyon, sabihin mo lang. Hindi na. Papasok ako sa Chu Warrior Group. Hindi mo ba gustong pag-isipan muli? Hindi na kailangang mag-isip. Ako ay taga-Chu. Dapat akong pumasok sa Chu Warrior Group. Kung ganyan ang desisyon mo, igalang ko. Kung gayon, ang natitira ay ang laban sa paligsahan ng martial arts. Ang paligsahan ng sining pandigma ay gaganapin sa 1 buwan kaunti ang oras. Dinala ko na ang mga mandirigmang kandidato. Sa loob ng 1 buwang ito, kayo ay mananatili sa Soryu Martial Arts Gym. Sasanayin kayo ni Xiaoling Feng. Lalabas kayo sa paligsahan sa pinakamagandang kondisyon. Siya si Lin Miao. Si Zhou Zian naman. Simula na ngayon, si Xiaoling Feng ang magiging pinuno ninyo. Lahat ng galaw ay susunod sa kanyang utos. Oo, Kapitan. Oh, Si Lin Miao ay anak ko. Hindi siya isang mahinang prinsesa. Ang kanyang kakayahan, huwag mag-atubiling gamitin. Ang pagtrato sa kanya bilang prinsesa ay ipinagbabawal. Naintindihan ko. Kung gayon, tara na sa 1 buwan. Sa paligsahan ng sining pandigma. Kapag nakita tayo maging ibang tao kayo, parang muling isinilang. Sinabi iyon ng aking ama, ngunit hindi ibig sabihin nun na susunod ako sa iyo. Hindi ko balak sumunod sa lahat ng sasabihin mo. Ang kakayahan ni Kapitan Xiao kumbinsihin mo kami ng totoo. Subukan mo. Ang kakayahan ni Kapitan Xiao kumbinsihin mo kami ng totoo. Paano makukumbinsi mo ba kaming dalawa? Narinig ko mula sa emperador yung baston na hawak mo ay ang espiritong baston na pwedeng humaba at umikli, di ba? Oo. Iniidolo lang nila yan, di ba?
Basurang baston lang yan. Anong magaling dyan? Tapos na ba kayo? Kung tapos na, umuwi na kayo at magpahinga, bukas magsisimula ang espesyal na pagsasanay. Sasanayin mo kami? Ikaw? Nagbibiro ka? Wala akong oras para makipaglaro sa inyo. Kung hindi kayo kumbinsido, bukas ng umaga, pumunta kayo sa training ground. Kahit dalawa kayo, pwede ninyong gamitin lahat ng paraan. Kung matalo ninyo ako, ibibigay ko sa inyo ang posisyon ng kapitan. Ang magyabang ay kaya ng kahit sino. Sige, salita mo yan. Huwag kang magdahilan kung matalo ka. Huwag kang mag-alala kung matalo ako. Aminin ko. Tara na. Bakit ka nagmamayabang? Huwag mo kaming maliitin. Probinsyanong manugang ka lang. Saan ka nakakuha ng ganyang kumpiyansa? Ni hindi namin narinig kung sino ang guro mo. Nagkaroon ka lang ng swerte, nakakuha ka lang ng espiritong baston. Gaano man kagaling, gaano ba ang galing mo ba? Bukas ng umaga. Kung gaano siya kareal, makikita ko sa sarili kong mga mata. Huwag masyadong mahigpit ngayon. Magaanan mo lang, ha? Huwag mo silang masyadong takutin. Hindi ka ba natatakot na saktan nila ako? Kilala kita. Tara na. Nakatapos na ako ng isang kaldero ng tsa. Wala pa ba ang mga tao? Ako naman lagi ang naghihintay eh. Yung taong yun, pinaghintay ako ng ganito katagal. Ngayon lang. Baka natakot, hindi naman tumakas, di ba? Si Xiaoling Feng baka natakot? Bitawan mo ako? Nasaan si Xiaoling Feng? Sino yan? Sa harap ko, galawin si Chunju. Gusto mo bang mamatay? Kapitan Xiao, ang yabang mo naman. Pinaantay mo pa ako. May asawa't anak ako. Hindi tulad ninyong dalawa. Hindi ako tulad ninyong dalawang simula umagay walang ginagawa kundi magpahangin. Kalokohan. Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan? Ikaw, karapat-dapat ka bang maging kapitan? Umupo ka at maghintay. Huwag kang mag-alala. Tara na. Wala nang oras kayo. Sabay kayong lumaban. Sinong tingin mong niloloko mo? Anong akala mo sa sarili mo? Ako ang prinsesa ng Chu. Ang aking guro ay kapantay ng Panginoong Wuzun. Sa huli, ikaw ay manugang na inampon ng Angkansu. Anong akala mo sa sarili mo na minamaliit mo ako? Sinabi ko nang sabay kayong lumaban. Mas mabuti pang gawin ninyo iyan. Nang hindi sinasadya, masaktan ko ang prinsesa. Magiging problema yon. Ang sama mo? Prinsesa, ba't ka pa nagdadaldal? Una, papatumbahin kita. Prinsesa, ano pang daldal mo? Una, patutumbahin kita. Imposible. Wala akong lakas sa braso. Subukan mo ang akin. Nawawala ang balance ko. Ang laban ngayon ay talo ako. Ako. Sumusuko na. Kung kinikilala ng prinsesa, kinikilala ko rin. Kapitan. Ang mga salita ninyo, tandaan ninyo, mula ngayon, hindi ka na prinsesa at hindi ka rin aristokrata. Kayo dalawa ay mga mandirigma lamang. Tayo ay iisa. Mamamatay tayong magkasama o mananalo tayong magkasama. Oh.
Kahit na gumawa ng lahat ng paraan upang makipagkita sa akin. Ano ba talaga ang layunin mo? Kamahalan. Kami ay mauuna para sa kamahalan. Pareho kayong sinira ni Xiao Lingfeng, di ba? Anong magagawa ko kung gagamitin ko kayo? Ito ay, inutusan ko ang isang tao na nakuha sa itim na pamilihan. Isang mahiwagang gamot na pampabuhay. Ang gamot na ito ay kayang muling itayo ang mga meridian. At pilit na palawakin ang kapangyarihan sa maikling panahon. Isang antas o 2 antas. Dapat na mapataas ang lakas. May ganyan bang magandang epekto? Bakit gusto mong makipagtulungan sa akin? Ang gamot na ito ay makapangyarihan, ngunit kapag ininom, ang buong katawan ng hindi mabilang na langgam parang kinakain. Isang paghihirap. Isa sa 1,000 pag-asa lamang. Ang makaligtas ay isa sa 1,000. Kung hindi protektahan ng isang dalubhasa, tiyak na hindi maliligtas. Kaya kapag iinumin mo ang gamot na ito, gusto kong magkaroon ng bantay. Kung gusto mong tulungan ako, kailangan ng katumbas na kapalit, di ba? Ang hari ng Zhao ay naghahanap ng magaling na tao, di ba? At si Xiao Lingfeng ay ang kapitan ng Chu Warriors. Sa kanyang kakayahan para manalo si Zhao sa martial arts tournament ay halos imposible. Walang galang. Hari ng Zhao. Kaya nga, kailangan ninyo kami. Kaming mag-ama, kung iinumin ang gamot na ito, tiyak na sa martial arts tournament magdadala ng tagumpay. Si Xiao Lingfeng ay isang tinik sa lalamunan ni Hari ng Zhao. At kaaway din naming mag-ama. Siya rin ang kaaway namin, mamatay siya at mananalo si Zhao. Iyan ay 2 ibon sa isang bato, di ba? Kung gusto mong makipagtulungan sa akin, uminom muna ng gamot at subukan kung makakaligtas ka. Hari ng Zhao, huwag kang mag-alala. Kung may anumang mangyari, patay na agad sila. Oo. Nagawa ko. Ako rin. Sige. Kaya makakasama mo ako. Xiao Lingfeng, Humanda ka! ito sa bagong lakas. Ang taong iyon durugin ko gamit ang sarili kong mga kamay. Bilang handog iaalay ko. Sige. Ang puot na ito ilabas mo sa paligsahan. Naghihintay ako ng magandang balita. Opo. Ang paligsahang ito ng sining pandigma ay magpapadala ng tig-3 manlalaban mula sa bawat kaharian. Kanina, tinalo ng Zhao ang Jin. Mula ngayon, ang Chu at Zhao ay maglalaban para sa kampyonato. Mga mandirigma ng Zhao harap. Mga mandirigma ng Chu harap. Xiao Lingfeng, tinalo natin ang Jin. Ngayong araw na ito, dito, tiyak na kukunin ko ang ulo mo. Huwag kang magyabang. Agad, lalaban tayo gamit ang tunay na kakayahan.
Huwag kang kumatok ng malakas, agad. Labanan natin ng tunay na lakas. Kahit lumuhod ka at humingi ng tawad, hindi kita kaaawaan. Ang final ng martial arts tournament ngayon ay Chu laban sa Zhao. Halika, deadline na ng taya. Ano ang itataya mo? Siyempre, tataya ako sa Zhao. Ang Zhao ay 30 taon ng panay ang panalo. Tama. Sa pagkakataong ito, may misteryosong malakas na tao. Na darating daw sa Zhao. Tiyak na mananalo siya sa tournament ng sunod-sunod. Ang Zhao ay mananalo muli ngayon. Ang mga yaman ng mundo ay magiging pag-aari ng Zhao. Ang Chu ay mananatiling bilang talo ng bansa. Manatiling mababang uri. Hahaha. Ang Chu ay hindi naman masama ngayon. Ang hari ng Chu ay nag-imbita raw ng malalakas. Uy, sa Chu, makakahanap ba sila ng matino? Ha? Hahaha, oo nga. Ang Chu ay 30 taon nang natatalo. Ang palasyo ng hari ng Chu ay sira-sira na at wala raw pera para ayusin. Hahaha. Talo ang Chu ng 7 taon na. Ang hari ng Chu ang palasyo ay sira-sira. Wala raw pambayad para ayusin. Hahaha. Hindi naman siguro. Ang kakayahan ay talento at pagsasanay na tutukoy sa pagsasanay. Baka ngayong araw mula sa Chu may isisilang na henyo. Yung Xiaoling Feng sa nakikita ko ay makapangyarihan at marangal gwapo at maganda ang itsura. Siguradong kaya niya. Kayo ang sinasabi ay tungkol kay Xiaoling Feng? Walang kwentang usapan. Kahit ako, alam ko na si Xiaoling Feng ang kanyang chi veins ay ganap na sira. Tanging mga tulad ninyo, ang nakikita lang ay itsura. Tama, nalilito sa panlabas na anyo. Isa lang siyang magandang lalaki. Walang paraan na mananalo siya. Ikaw din, huwag mong sayangin ang pera. Halika lahat kung tumaya kayo sa Zhao. Kikita kayo kung hindi mawawalan kayo ng lahat. Mga walang kwenta. Chouzian, ibigay mo ang pera. Ha? Bilisan mo. Su! Ano ang nangyari? Tataya ako sa Chu ng lahat ng pera ko. Huwag mag-iwan ng kahit piso. Itataya ko lahat sa Chu. Walang matitira kahit isang sentimo. Kuya Feng. Kung maniniwala ang lahat sa akin, sa aking sarili, wala namang dahilan para hindi maniwala. Wang King, tayan mo rin ang para sa akin. Hindi kita pababayaan na malugi. Binibini, saan mo ilalagay ang taya? Lahat. Tataya ako kung saan mananalo si Xiaoling Feng. Baliw ba ang babaeng ito? Baka naman sa gwapong iyon, nabulag siya. Binibini, seryoso ka? Kung mawawala sa iyo ang lahat ng pera mamaya, siguradong hindi ka magdadahilan. Oo nga talaga, may tumataya sa Chu at kay Xiaoling Feng? Ha? Ano ngayon? Tataya ako kung saan mananalo si Xiaoling Feng. Maraming pera ang pamilya Su. Ito ang selyo ng Sulyo Martial Arts Hall. Ang lahat ng kayamanan ng pamilya Su ay aking itataya. Ako ay tumataya na si Xiaoling Feng ay magdadala sa Chu sa tagumpay. Ito ang selyo ng Soryo Bukan. Ang lahat ng kayamanan ng pamilya Su ay ipinupusta ko. Ako, si Xiaoling Feng, ay ang magdadala sa Chu sa tagumpay. Mamang may-ari, naalala mo ba ng maayos? Oo, kay Xiaoling Feng ng Chu ay pumusta ng malaking pera. Pumusta rin ako sa tagumpay ng Chu. Ako rin na si Xiaoling Feng ang estado ng Chu ay babalita rin, naniniwala ako. Tayo ay tiyak na mananalo. Kung may kapitan, tiyak na mananalo. Kung lahat kayo ay pumusta sa panalo ko, kailangan kong manalo. Huwag kang mangarap. Ayon sa narinig ko kayo sa aming kapitan, natalo kayo pa rin sa harap ng kapitan mag-ingay? Hampoy, tingnan mong mabuti. Mamaya, una babaliin ko ang mga binti ng inyong kapitan. Papaluhod ko siya sa harap ng lahat at magmakaawa para sa buhay. Ikaw. Paligsahan sa martial arts, final na laban estado ng Chu laban sa Zhao magsimula. Ngayong araw lang sa mundo. At si Xiaoling Feng ang pamilya Su ay wala. Ang pusong ito, ang lakas naman.
Medyo kakaiba sila. Ha? Kapag nagsimula na ang laban, wala nang pakialam sa buhay o kamatayan, lahat. Balak ba ninyong umatras? Para manalo dumating kami. Ang mananalo ngayon tiyak na ang Chu Kingdom. Kung natakot ang Zhao Kingdom, umuwi na kayo. Mamaya papayagan kayong mamatay ng madali. Naalala mo ba ang itinuro ko? Oo. Sige. Mga babaeng bata, mamatay kayo. Bakun. Papatayin ko kayo. Mga mahihina, wala kayong alam sa inyong lugar. Naku, ang lahat ng aking kayamanan, ipinusta ko lahat ito. Siyempre, tiyak na mananalo si Kuya Feng Chunju, kunin mo ang pera. Si Jiang Jiba, Jiang Tiangang namatay sa labanan doon, tagumpay ng Chu. Nanalo tayo. Nanalo ang Chu. Nanalo si Kuya Feng. Matapos ang ilang dekada, Sa wakas ay nakuha ng Chu ang tagumpay, ha 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 ha. nakuha ng Chu ang 3 minahan, 5,000 mu ng mga medisinal na bukid, nakuha ang 27 volume ng mga lihim na sining. Dati, para saan ako nabubuhay, hindi ko alam. Ngayon alam ko na. Para sa inyo. At para sa mga tao ng Chu,